5, 6, 7, and... Hi everyone, it's me, Sharinami, and welcome back to Quickie by Sharinami. Ayan, tuwang-tuwa ako sa setup natin ngayon kasi sobrang daming ilaw and Yes. bago yung guest natin. Ayan, si Miss Sheila. Ayan, kaway-kaway ka. Hi everyone. My name is Sheila and I'm an adult content creator. I am here to share with you interesting things about my experiences and I'm very excited makachikahan itong si Miss. Ayan, sobrang exciting kasi si Miss Sheila, hindi lang basta adult content creator, isa kang fetish content creator. So, sa mga di nakakaalam, ano nga ba ang fetish? Well, fetish, sa pagkakaintindi ko, ay some act or things that arouses one person in engaging in sexual act, ganun, mga nakakapagpa-arouse sa isang tao. It's unique and based on several personalities. Pero ako, personally, I specializes in creating lactation content. Lactation? Yes. Yun yung fetish na binibigay mo sa mga Yes. mother. Surprisingly, marami palang may fetish ng mga milking mom, yung mga nagpapa-breastfeed, ganyan. Marami palang interested sa ganitong klaseng content. Hindi lang, marami ding mga Pinoy na. Kasi aware ako na sa mga ganyang fetish, mostly foreigner, tama. Yeah, May correct. mga Pilipino rin na gusto. Well, yes, surprisingly, merong mga Pinoy. Siguro kaya tayo nasa-surprise kasi hindi naman siya openly Oo. pinag-uusapan. Diba, parang, ang bastos mo naman, nagpapadede. Parang iba kasi nandidire, pero sa ibang bansa nakikita ko yung ibang mga nagsisell ng content. Ang dami pala talaga. Yes. So, magugulat ka dito kasi siguro pag pinag-uusapan yung ganyang mga bagay, sa baby yan eh, but, di ba? Little did they know na pwede naman pala siyang source of fun experience for the adults, ganyan. So, yeah. Kaya nung chinat niya ako, ayan, sobrang nagugulat ako kasi ikaw palang nakikilala kong ganyan. Kasi, karamihan ng mga namit ko rito is alter gumagawa ng content, ayan, parang normal na sa kanila yung sex. Walang fetish eh. Walang fetish, pero sa'yo, kakaiba. Kasi kailangan mong magpaano ng boobs dyan. Di ba kapag lactating is namamaga yung boobs, tama? Actually, tama ka. Kapag matagal na panahon, usually kasi ang napupuno siya every 2 to 3 hours after feeding. So kapag na-miss mo yun, mapupuno siya na sobrang tigas. Tigas na tigas yung dede mo, tapos ugat-ugat siya, para kang lalagnatin. But that's actually the perfect time to produce milk. Kasi pag nag-spray ka talagang... To do a content To do a content, yes. Doon talagang sumisirit na talagang umagos yung gatas. Tumutulo talaga siya. So, kailan ka nag-start gumawa ng adult content? Well, we started August lang of this year. This year? Bago 2 months? 3 months? Ganun, roughly 3 to 4. Kasi, na-amaze ako na, yung asawa ko pala, per se, yung partner ko. Pagkatapos ko mag-feed, meron pa rin mga tumutulo. Tapos, minsan sa short mo, nagmamapa siya, ganyan. Surprisingly, parang na-arouse yung partner ko na parang natutuwa niya. Ako naman, after si baby, ganyan. Oo. Sabi ko, normal ba to? Ano ba yun? Ikaw lang ba yung ganyan? And that's when he introduced to me na merong mga taong may fetish siya ganito. And it's actually an established industry. So, doon kami nag-start. Buti open ka about that. But, yeah, kasi pagdating naman sa kanya, if it's about sex or anything, go talaga ako. Kasi, siya talaga nag-awaken ng sexual prowess or something, ganun. Kasi, back in college, bago ako magkakilala, talagang I wouldn't say no experience, pero make-out, ganyan. Pero for some reason, it doesn't always lead to actual sex. Ganyan. Siguro kasi sobrang concerned ko sa studies ko, ganyan. Sobrang, hindi pwede, bawal, ganyan. Until I met him. So, saan kayo nagpo-post ng content? Well, nagpo-post kami ng content, firstly, sa Reddit. Yeah. There's several subreddits na nagpo-post kami like Lactation PH, mga ganyan, that specializes on this kind of content. So, everyone, kung curious kayo, pwede nyo i-visit yung mga subreddits na yan and for sure, hopefully we'll meet there.
Oo, pero before doing the lactation content, gumagawa kayo ng content dati pa? Hindi naman. Nagvi-video kami ng sarili namin, pero nagvi-video mostly kayo. for our own satisfaction. Para sa amin lang, for our own pleasure. Kasi hindi pa nga ako aware or even open sa mga ganyang bagay. So, buwal pa rin kayo ha? Kasi mag-partner kayo, tapos nag-video kayo ng sex, for your own, Pero, aside from, ngayon, lactation content, may iba pa kayong ibang fetish na ginagawa? So far, yun pa lang yung mina-market namin. Doon pa lang kami nagfo-focus sa ngayon. Pero, we are looking forward and very open to explore other fetishes. Kung ano yung mga makikita namin na gusto pala ng mga tao, ganyan. Oo. Kasi di ba, as content creators, what we aim is to fulfill or to provide what Totoo. our audience wants, di ba? So, yun. Sa content, face reveal or hindi? Sa content, actual content, hidden. Hindi talaga. Kasi, this is one of the motivation that I have actually. Aside from, of course, self-exploration, may kakaibang kilig sa akin yung something na people are willing to give you something or are being sexually aroused without actually seeing your face. Na, alam mo yung kilig ng anonymous ka na. So, nakwento mo kasi sa akin kanina na na-culture shock ka talaga na meron palang mga alter. Oo. Pero aware ka na sa alter community before? Oo, pero alter community, pero marami sa mga gay friends, pero ito talaga, very wrong impression ko. Naakala ko ang alter ay para sa mga gay people na hindi makapag-out. That's why they are creating alter contents. Pero yun daw talaga yung simula Primarily. talaga. Oo. Oo. Sa mga gay, talaga, LGBTQ na gusto nilang mag-out. Tapos, buti na lang, meron din pala sa atin mga ganitong bagay. Kasi, I'm so thrilled na parang nakatago yung mukha ko na I have this image outside or in the public that people know na could be prim and proper, ganyan, or ganyan. Tapos, may image ka sa kabilang banda, sa likod ng camera, sa likod ng mask mo or ng wig mo, na doon mo na i-explore yung mga bagay na very, very limited chance na magawa mo when you are living your normal life. Alam mo yun, na parang, tapos may mga tao pang nanonood ng content mo. You could be your friends, could be your coworkers, or someone na you know, na hindi nila alam, ikaw na pala yan. Nasa harap na pala nila, di ba? Speaking of friends and relatives, wala pang nakakaalam. Wala talaga. It's a secret. Kayo lang dalawa ng hobby with my mo. partner, yes. Pero amazed ako sa hobby mo kasi sa mga mag-partner, sobrang mataas yung tingin ko kasi yung nagkakaunawaan kayo sa paggawa ng content. Kasi karamihan kasi, di ba, ng mga lalaki, di ba, ayaw nila na gumagawa yung partner nila ng content. So, buti naman nagkakaunawaan kayo doon. Actually, fetish na yan. That's one of his sexual fantasy na his wife would be someone na dinedesire ng maraming kalalakihan. Wild. Diba? And would actually pay to see, alam mo yun, to see na nakahubad, naked or something. Pero, siya lang ang nakakahawak. That's one of, yun yung mga in-explain niya sa akin na nagbibigay sa kanya ng kakaibang pleasure. And as a wife, kaya ko naman, and why not fulfill his fantasy, diba? Oh, wild. Sobrang lawak ng ni Miss Sheila kasi into fetish. Kasi karamihan ng mga alter, di nila alam kasi yung fetish, parang sex talaga kung sex. Pero gusto ko rin yung mga ganyan, yung mga fetish. Pero mostly nang ginagawa kong content is food fetish. Ganyan yung mga nare-request sa akin. So marami nang nagko-custom video request sa'yo. Meron pang nag-custom request na habang nagpapump ako ng gatas. gusto niya, nakikita niya na tumutunog yung motor and then umaagos Foreigner. Pareho. Merong Pinoy, merong foreigner na nagpe-pay ng gano'n. Pero basically yun ang gusto nila, yung video mo habang namamaga yung dede mo kasi 'di ba punong-punong ng gatas, tapos habang pinapump mo yung gatas talagang nakikita mo na umaagos siya, umapatak, tapos mapupuno yung bote.
Nag-dirty talk ka rin while doing the content? For some request, meron na habang ginagawa mo yun na, do you want to taste this, daddy? Mga ganun. So, yeah, merong mga request, custom request na gusto nila may narinig silang salita. Other people, yun talagang gusto nila yung makita nilang umaagos. Or, surprisingly, merong mga ibang request na gusto nila inumin ko yung sarili ko. Natry mo na? Yes, I did. Actually, that's the first time na natikman ko yung sarili kong breast milk. Masarap naman yung breast milk eh. Yeah, pero parang unique talaga, unique taste. Yun. So dahil sa mga fetish videos, mostly solo? Or meron din with partner? For now, dahil fetish naman ito at lactation contents, solo. Kasi Wala po nagre-request ng with partner? wala, meron. Pero medyo tinatansya ko pa yung meron nagre-request ng content na habang dumidede yung partner. Gusto nila yung mga ganyan. So, siguro pag in the near future, ganyan, subukan natin yung mga ganyang bagay. Alam mo kasi ang mga fetish sa Pinas, para sa kanila weird eh. Weird. Yung iba nga armpit fetish, yung nga foot fetish, tapos meron pang fetish pinaka-wild na alam ko, cock-old eh. Yung papanoorin ka ng partner mo na habang nakikipag-anuhan sa ibang guy, gano'n. Kasi sa Pinas, hindi sila aware pa, hindi pa sila open-minded. Pero siguro naman soon, kapag naging na tayo, normal na dito, okay naman. I'm glad that you mentioned that topic kasi isa yun sa mga pinag-uusapan namin ni Habi. Parang at the back of my mind, parang masarap atang subukan tong gantong bagay. Naku-curious ka. Naku-curious ako. So, let's see. Sana ma-explore natin yung mga ganyang bagay, mga ganyang... Oo, naalala ko, alam mo, nung nag-i-start ako sa paggawa ng content, sinerge ko talaga yung parang top 100 fetish. Na kasi as an adult content creator, hindi lang pure sex lang yung gagawin mo. Kailangan marami talaga fetishes para masubaybayan ka rin ng mga fans mo at malaman kung ano talaga yung kaya mong gawin. So, sinerge ko yan yung mga female domination, yung mga BDSM, katulad niyan. Na-try mo na bang BDSM? Oh, no. Talagang Puro ganon. Oo, puro ganon pa. So, pero, alam mo, magandang tip yan sinabi mo, mag-search ng top 100. Kailangan I think pag I'll do that. pumasok ka sa adult content, kailangan mo talagang mag-search kung ano ba talaga yung popular fetishes. Parang ang alam ko lang kasi sa Pilipinas, armpit eh. Parang ang hilig ng mga kalalakihan dito sa Pinas yung makinis yung kilikili. Grabe kapag ang dami nang hihingi sa akin yung mga picture ng kilikili. Sabi ko, ay ayoko. Ayoko. Actually ako, hindi ako nagpo-post ng free videos ng fetish. Kasi fetish yun eh. Kailangan magbayad muna kayo. Oo, Ganon. Kasi most of the time, kagaya nga nasabi ko, ang fetish ay unique to every personality. So most of the time, unique talaga yan eh. Iba-iba yan sa mga tao. So, i-request nila sa'yo yung kung ano yung gusto nila. Hindi ka naman nahirapan sa paggawa ng content. Hindi. Sobrang fun. Sobrang fun na something na I didn't know na masaya pala yung gantong bagay na before, akala mo, parang hindi mo pag-uusapan, di ba? So hindi mo i-welcome sa isip mo na gagawin mo. Pero I'm glad that I was into those kasi it was so much fun. Na ibang klase talaga. Pero ikaw, Miss Sheila, personally, malibog ka ba talaga? I would say, yes. Kasi ibang klase na na-suppress. Kasi kagaya nga nasabi ko sa'yo, back in college, aral lang talaga ang interest ko. I have to graduate on time, ganyan. I have to excel. Yung mga gantong bagay, hindi ko na pagtutuunan ng pansin. Yung pala, nasusuppress pala siya sa loob mo. Pag sumabog pala siya, sobrang saya, sobrang mag-i-enjoy ka. At least ngayon sumabog na yung kasi yung mga babaeng katulad mo, yun talaga yung wild talaga sa totoo lang eh. Hindi yung may kita mo yung ibang mga babaeng, mga party girl na eh. Pero pag mga katulad mo simple, naakala mo simple, inosente, mas bet ko pa kayo mga ganyan eh. Yung mga ganyan, yung nasa loob yung kulong. Sabi rin ng asawa ko yun na mukha daw akong super demure sa labas, di daw alam ng mga tao. Ako yung kasi pag nag-uusap ng ganyan, akala siya yung mas siya yung lagi nagyayaya, siya yung di nila alam na... Pero sa inyo na mag-partner, ikaw ba nag-i-insist
Well, pareho. Pareho. O, pareho talaga. Talagang pag sa sex talagang tugmang-tugma talaga. Tugmang-tugma. Oo, tugmang-tugma talaga. Sa bagay, hindi naman kayo magkakasundo kung hindi kayo Oo, magtutugma sa kama. mm. Pero kailan yung unang first? Kailan yung first sex mo? First sex would be, I would say, after I graduate ng college. Ang bait niya. Oo. Pero may ganyang stage ako na make out, ganyan. Pero for some reason talaga, hindi siya natutuloy into actual sex. So, first sex would be, kung natatandaan ko kung tama ang pagkakatanda ko, 2017. Pagkatapos ko talaga makatapos ng college. Parang sinabi mo muna sa sarili mo, graduate muna ako bago ako makipag-sex. Bago ko maglandi, ganyan. Pagka-graduate ng college, talagang lahat ng inhibition, talagang lahat ng pinakawalan mo talaga, binigay mo talaga lahat sa kama. Yun yung nangyari sa aming dalawa. Kaya talagang talagang hindi kami mapaghiwalay. Ganun yung nangyari. Pero tatanungin kita, do you support safe sex? Of course. Yes. Kasi safe sex, it's like taking care of yourself. Yeah. Kasi ikaw ba naman, papasok sa loob mo, di ba? Hindi mo alam, hindi mo kalala, hindi mo siguradong ayos or malinis. So, safe sex is a responsibility you should take within yourself. Ikaw dapat ang unang-unang gumawa niyan sa sarili mo before others. Di ba? Sisisihin mo, hindi ka kasi nag-condom, ganyan. Dapat ikaw mismo sa sarili mo. What about yung mga HIV, STI test? Naku, I mean, na yan sa Pilipinas, napaka-alarming ng taas ng numbers, no? So, I would say, yung mga ganyang bagay, HIV and mga ganyang laganap na sakit, pwede ka naman mag-enjoy di ba? Pwede ka naman maging wild, pwede ka naman makipag-sex. Bakit? Oo. Sino ba nagsabing bawal? Kasi sa adult industry kasi parang ang daming may mga naririnig ako na ay may sakit to si ganito, ganyan. So ako rin ini-encourage ko sila magpa-test kayo. Yes. 'Di ba? Pag sa adult content industry. Si mahirap na may hawa-hawa pala tayo dito. Collab tayo ng collab for the sake of money. 'Di ba? Paano natin mapopromote yung safe environment ng ganitong industry kung hindi tayo responsible sa sarili natin? Totoo. Diba? So, alisin natin yung stigma na pagka ganitong laganap ang sakit dyan, ganyan. Gawin natin yung kabaliktaran na sa ganitong industry, people are the most responsible. Kasi dito tayo pinaka-aware dun sa possible na consequences pag di natin iningatan yung sarili natin. Pero ikaw, open ka makipag-collab? Yes. I would say yes. Kasi isa yan sa mga one thing I learned from the past na pag may curiosity ka, subukan mo yan. Yeah. Ganun ba talaga? Pag curious ka, parang gusto ko ma-curious ngayon. Parang gusto ko makatry ng lactating ngayon. Ayaw na. Tapos, pagka curious ka, ano mo yan? Kasi minsan nandyan yung most fun experience na hindi mo alam na kailangan mo pala na makakapagpasaya pala sa'yo. So, I would encourage them, if you have the curiosity, explore it, but explore it responsibly. Yan ang pinaka-importante. Totoo. Nanonood ka ng porn? Yes. Sino favorite mong porn star? Wala akong specific favorite na tao, especially mainstream. Pero, simula nung sinabi niya sa akin yung industry na to, nagsimula akong mag-explore ng mga anonymous, saka mga hindi nagbibigay ng totoong pangalan. And I find it na it is more interesting to watch these people more than yung mga mainstream porn stars na mga kilala na natin. Ganyan. Hindi kasi ako masyadong nag-enjoy sa ganun Pero ano yung mga pinapanood mo sa pag nanonood ka ng porn? Pag nanonood ako ng porn, I enjoy watching yung mga role plays na nagtataksil na asawa. Ay, ganyan. Mga stepsis. Yes, mga ganon. Yung binanggit mo kanina, yung mga kakol na ganyan, yung pinanonood ng asawa. Ganyan. Yan ay, dyan ako medyo na-excite. Nagmamasturbate ka rin ba? I do. Yeah. Even before na magkakalala kami ng asawa ko. Kasi, doon man naman nare-release yung sexual tension na nabibuild sa sarili mo. Oo. Dahil wala kang partner, di ba? So, yun. Para sa'yo, ang madalas bang pag ma-masturbate, unhealthy na ba? Hindi, definitely not. Masturbate as much as you want.
Pero, kailan siya magiging unhealthy? Hindi yun based sa kung ilang beses mong ginagawa. Yun yung keeping an open mind na ginagawa mo naman yan for yourself. Kasi kung madala ka ngang mag-finger, pero pagkatapos naman, guilty ka naman, di ba? Sabagay. So, you have to make sure na gagawin mo yan and your mind is open. Na this is for your own pleasure and your own... What about using sex toys? Gumagamit ka? Ay, hindi ko pa na-try. Pero alam mo, sobrang curious ako dyan. Nung college ako... Talaga? Nung college ako... Sayang mo na akong dala. Nung college ako, nakapunta ako sa... Dito sa may... Mga pleasure shop? Dito, somewhere along sa Quezon City, sa UP. Ay, hindi. No, not UP. Sa Maginhawa, parang doon Oo, marami. meron nga daw doon. Nabanggit nga rin sa isang podcast dito. Tapos, nakita ko doon mga sex toys. Sabi ko, paano? So, hindi ko pa How? nakagamit. Kahit vibrator. Kahit vibrator. Alam mo, umalik ka dito, bibigyan kita. Uy, totoo ba Hindi ako yan? napagdala eh. Oo, nakita ko doon yung mga ibang mga Mga vibrator, oo. mga Sabi dildo, ko, ganun. ang galing naman, parang, di ba? Lalo pag hindi, parang nakaka-empower naman pala, nakakaya mo palang pasayin yung sarili mo kahit wala kang kasamang partner. Kaya na minsan, ang tingin kasi nila sa mga sex or vibrator, cheating eh. O iba. Well, Ganun. sa tingin ko hindi naman siya magiging issue sa amin. Kasi ako patago ako nag-ano eh. patagulo, secret lang. pag naabutan ako magbabibrator ako eh. Tapos sa dami kong mga laruan. Yung iba pa nga nakakalat sa bahay. Uy, kasi yung totoo iba ba? kasi mukhang makeup sponge. Yung iba mukhang laruan talaga. Hindi mo akalaing Malam mo nga ito, nagbabibrate. Uy, meron na pala. Oo. Pero tatanong kita, ano yung wild experience mo sa buhay mo? Sex experience? Pinaka-wild. Let's see. There's too many to mention. I mean, at least sa aming dalawa. Pero, I would like to highlight this one. Na sa room ng parents ko. Sa room ng parents Oo, mo? sa room ng parents ko. And knowing them, na sobrang, syempre, talagang masasakal ako pagka nahuli. Pero, naabot na talaga kami eh. So, we had to do the deed right there. So, kahit sira pa yung lock ng pinto ng parents ko, naka Sira pa yung lock, so mabubuksan siya anytime. mabubuksan talaga siya anytime. So, parang sobrang sepal ng ganun, no? Na nasa Hindi na rin yung best experience mo. May risk ka na pwede kang mahuli ng someone na pwedeng magalit Alam mo, masaya yung mga ganyang mga pangyayari sa buhay. Oo. Parang minsan nga nai-skip ko na nga eh. Mamaya try ko. Meron ka bang worst experience sa sex? Or sa paggawa ng content? First, paggawa ng content, wala eh. Wala Kasi naman. since the beginning, I'm not sure if dahil nagsisimula pa lang ako, pero it's been pure fun and enjoyment on my part. Simula nung nagsimula kami. So far, wala pa. So far, meron, kagaya ng binanggit ko sa'yo kanina, yung mga nag-inquire or something na parang hindi ka pa man nila binabayaran. Mga rude na talaga sila. Sobrang rude na sa'yo na parang parang may access sila sa buong Oo, pagkatao ganyan mo. kasi yung tingin ng mga tao sa, katulad nating adult content creator na parang anytime pwede tayo pagsabihan ng masasama na porket kaya mong magbayad. Di ba? Yung mga ganon. Sana respeto pa din. Hopefully, na sana maging open yung mga tao sa ganyan, di ba, na ito ay walang pinagkaiba kung paano may respeto yung ibang taong may trabaho. This is a profession for us as well. Na parang, di naman binayaran mo na yung buong pagkatao. Di mo naman ginagawa sa mga artista yan, di ba? Totoo. Di ba? Nagbabayad ka nanood ka ng pelikula nila, nagbabayad ka, pati ba personal na buhay ng artista, pinapakalaman mo. Di ba? So, sana maging mas open yung isip ng mga tao. Especially dito sa Pilipinas. So, yun pala yung worst mo. Ano masasabi mo sa gustong pumasok sa adult industry? Well, I would say, sa mga gustong mag-explore, or sa mga gustong sumubok, gustong mag-explore ng ganitong industry, one thing, keep up an open mind and do your research. Totoo. Kasi mahirap na papasok sa ganito, so sobrang wala akong alam. You are making yourself vulnerable sa maraming risk at saka sa maraming mga threats. Alam mo yun, maraming pwedeng magsamantala sa'yo
So I would say, do your research. Kung meron ka mapagkakatiwalaang tao na pwede mong ikonsulta, go ahead and talk to them. Kasi sila yung makapagbigay sa'yo ng advice. And again, as I mentioned, be curious, but be curious responsibly. Ang ganda ng sinasabi niya. Okay. Ang ganda na ng Monday ko. Buo na ng week. Pero if gusto mo makipag-collab sa mga local lang, sino gusto mong kakolab? Alam mo, ate, parang so far kasi talaga wala. I'm so new to this industry na hindi familiar sa akin yung mga names sa mga established artists sa ganito. But I am looking forward to do my research ganyan para makilala ko rin yung mga established na sa ganitong larangan. Totoo. Para matuto rin ako sa kanila, ganyan. So sa ngayon, I can give you names kasi hindi ko pa talaga sila kilala kung baga. Open ka sa girl to girl. I'm curious. Tara na. I know na. Tara Right na. now, right here. But, I would say na, kagaya nga nasabi ko if I'm going to do this, I will do this with 100% open Kailangan mind. tsaka matibay Yes. dapat yung loob mo, yung dibdib mo. Yes. Kasi ako rin minsan pag gagawa ko ng adult content, gusto ko, kahit kami ng partner ko, gusto ko okay yung mood ko Kasi ang hirap pag pinipilit mo yung sarili mo. Kasi kakalabasan niya sa camera, ang pangit Yes. Diba? Mamaya, finger ka ng finger, tapos yung mukha mo naman, diba? Wala parang robot, gano'n. May totoo mga yan. sa ganun gamay nangyari, na gumagawa kami ng content, tapos, wala akong reaction. Diba? Parang ang pangit. Totoo yan. Kailangan quality talaga din. Kasi, I believe, dapat pag gumagawa ka ng content, ang enjoyment, dapat two sides. Nag-e-enjoy yung audience mo, pero at the same time, nag-e-enjoy ka din rin. yung gumagawa ng Yes. content. Anong fantasy mo? Fantasy? Yung sinabi mo kanina, yung cuckolding. Yun talaga. I'm so like curious kung how would be the experience if I would be partner with another person, ganyan. With my Okay husband naman si watching. partner mo dun, syempre. Well, we'll see. Kasi from what I learned, if it's something na napag-uusapan naman ninyo, and it's, alam mo yun, it's for your pleasure and for fun, di naman siya mahirap kausap. Well, let's see. And hope. So, para sa'yo, does size matter? Not, I wouldn't say yes, pero I wouldn't say no. Kasi, kaya nga may mga vibrator or dildo tayo na nakikita na malalaki, diba? Mga malalaki talaga. It could be pleasurable for others. Pero sa akin naman, it's the connection in the performance talaga Tama yan. Tama yan, ganyan. Ako rin parang lang din Yung sinasabi ko, wala rin Kasi silbi ng malaki? Di, bumili kang malaking talong sa palengke or diba? So, between size and performance, Performance 150%. Yes. Kasi, mo naman yun? Kung di naman niya alam gamitin yun, wala yung pinagkaiba sa may magandang... Gusto mo yung magaling talaga. Yes. Umano talaga din. Talagang favorite position mo? I would say, favorite position, yung nasa ibabaw ako, I'm on top. Cowgirl. Kasi doon ako nilalabasan talaga. Other positions, nahihirapan ako. Parang ganyan ako ng kabataan ko. Ay, gano'n? Nakatanda ko na. Ganyan din ako pag nasa ibabaw ako. Parang nahihit kasi niya yung G-spot. Oo. Tsaka, parang yung ikaw yung may control. Or something, ganyan. So, yun yung favorite mo hanggang Yun sa yung labasan ka. Yun talaga. Doon talaga ako nilalabasan. And, alam na alam yan ng partner ko. Hindi talaga siya mag-finish hanggat hindi niya ako pinaiibabaw. Kasi alam niya, doon ako mag-hit talaga ng finish. Pero parang nakita ko, may singit ko lang, nakita ko sa Facebook na parang nag-photoshoot ka. Nakita ko yun parang meron akong friend sa Facebook na ikaw yung So, nag-open ka naman sa mga ganon, photoshoot. So far, mga nude ganon. Oo, nag-shoot kami, pero kaming dalawa lang. Lahat from setup ng studio, ng place, ng design ng outfit. So, kami hindi lang ka rin dalawa. mag-costume? Oo, Anong sa favorite kanya lang din costume? ako natuto. Talaga? Oo, nung mga sexy nurse na mga ganyan. Na, Sexy. Sa kanya lang din ako natuto ng ganyan. Ang favorite ko, yung
binili niya na pangyaya na costume na we will Maid. nag-roleplay kami na sir and Ano-anong kwento? kasi binili niya yun, tapos parang pampatulong nga siya, pero sobrang sexy maid talaga. no, na outfit. And then mag-roleplay kami na kunyari yaya ko Oo. ng mga Tapos anak. siya yung boss, ganun. Siya yung boss, tapos wala si ma'am habang wala si ma'am habang May ganyan ako ginawa sa hub, sa PH. Oo. Naglilinis ako ng kwarto. Tapos, yung partner ko, yung boss. Tapos wala si ma'am, umalis. Tapos yung boss ko, nawawala yung relo niya. Tapos sinachansingan niya na habang hinahanap niya. Tinulungan ko siya maghanap ng relo sa kwarto. Tapos nauwi na sa Nauwi na sa ganun. Sabi ko, ang libog pala ni boss. Alibog pala ni sir. Nagugulat nga ako kasi dun sa comment. May ganun talaga nangyayari. Sa totoong buhay, may mga ganun silang sinishare na kwento. Tapos meron pa akong ginawa, kasi more into kay roleplay ang content ko. Meron pa akong isang ginawa na magkatrabaho sa office. Tapos nag-sex sila parang nila, tawag dito? Cubicle Oo. Doon yung mga cheat, na. Tapos nababasa ko na ganyan din ako dati sa ka-office mate ko. Sobrang ganun din yung fetish din na gusto nila na mapanood na mga tabu. Ang hindi ko lang magawa ngayon yung mga step something. Kasi sa Philippines kasi ang hirap, kunyari yung step uncle, yung mga ganun. Hindi, okay naman ako sa ganun, pero not now. Oo. Gusto mo rin ba yung mga ganung Oo, actually, yung mga ganyang bagay naman kasi, kaya I believe kaya yan mabenta kasi talagang nangyayari yan sa totoong buhay. At hindi lang napag-uusapan at suppress lang ng mga tao. Kaya mahilig din sila sa mga ganyan. Let's see, parang magandang script line yung mga nabanggit mo. Tapos more on best friend ang gusto ko. Tsaka mahilig ako mag-blowjob. Ikaw ba? Mahilig ka ba mag-blowjob? Ay, oo. Talagang na-enjoy ko na lang din sa sobrang hilig ng partner ko. Deep throat. Oo, ganun. Do you swallow or come in mouth, ganun? Swallow? Lahat. Talaga? May mga types kasi na gusto mo yung lasa, namimiss mo yung lasa, ganun. Lulunukin mo talaga. Ganun. Oo, lulunukin mo. Tapos, minsan naman, gusto mo yung na-spray lang siya sa mukha mo, all over your face. Yun sa face. Hindi ka pa naman natatalsikan sa mata? Ay, hindi naman. Awa na siya. Di ba naman, parang hanggang matuyo siya sa mukha mo, sa face mo, sa leeg mo, umagos na ganyan. Tapos, you will take pictures of it. Oo, parang kasi pag, actually yung mga ganyan, yung come on face, come on body, parang ang sexy kasi mararamdaman mo yung init sa katawan mo. Ang init, no? Oo, parang, ay, shit, ganun. Parang ang sarap, di ba? Sarap. This last, natin, gagawin, is never have I ever. Yes. So, mga ginagawa ng mga vlogger. So, dito naman sa Quickie by Shari namin, puro wild questions to. So, game ka na ba? Game. So, dalawa tayo dito. Pwede kang magtanong din sa akin. Siyempre, tatanong kita kung bakit. Alright. So, okay, game. Never have I ever tried public sex. Never. Pero this is something that I'm so curious about na gusto ko. Like yung mga elevator, mga bus, fire exit, mga elevator sa MRT, ganyan. Na, sinihan. Oo. Mga mabilisang sex kasi bubukas ng elevator. Mga quickie lang yan, talaga. Ganun. So, hopefully, magawa natin soon. Never have I ever kissed a girl. Never. So, parang, Curious ka? Oo, curious nga Pero, let's see. Itong mga curiosity na to gawin natin soon. Ay, ako ba? Ay, proposal na pala ito. Okay, game. Never have I ever nagka-fubu. Fuck body. I have. Talaga? Kailan yan? Hindi, I wouldn't say fubo because it doesn't lead to actual sex, pero make out. Almost sex. Gets ko yung mga Tapos, meron siyang girlfriend. So, we definitely can be together kasi sobrang tagal na ng girlfriend. Kaya nga sa akin, I have it. Kabit ako. Nilaglag yung sarili sa video. Hindi, ganyan din ako. Parang mahilig kasi ako sa thrill. So, dahil magaling si Guy makipag, siya na lang. Tapos hindi ako hindi ako nalalaki. Yun lang yun. Pero meron siya iba. Meron Masakit. committed siya. Next, never have I ever nakipag one night stand. One night na make out. I have. Anong Nung situation? College.
Kasi mga classmate ko naman, di naman sila sobrang bait na lumalabas. So, siya nangyari? Exposed sa Cubao. Yeah. Oo, yan. Medyo lumalabas kami dyan ng mga friends ko, mga inom-inom. So, nalasin. Tipsy, oo. Tapos ganyan. Bilang it's a public place, hindi naman ninyo pwedeng gawin yun. So, yung check-in kayo? Hindi. Saan? Hindi kami, wala, make out lang. Make out lang dun sa place, so. Okay, next. Never have I ever nagkagusto sa gay or bi? Gay. Gay friend. Talaga? Gay siya. Anong nagustuhan mo sa kanya? Kasi, naman siya, hindi naman siya nagdadressa sa girl. So, mukhang lalaki. Mukhang lalaki talaga siya. Pero nag-open siya ng mga... Alam mo, na-broken hearted ako sa ganyan eh. Nung college days ko, pumasok ako sa theater, tapos, kasi yung pinasukan mo kong college, 10% lang ng population doon is lalaki. Pero 8% or 9% doon, puro babae. So, parang na-hurt ako. Sayang, no? Oo. Parang, sila nagkakagustuhan, ganun. Parang gusto mo ba akong subukan? Actually, ngayon sa alter community, ang daming nanghihinayang ako. Oo. Sabi ko nga, sex tayo, walang mali siya. Diba? Try mo na, baka mag-enjoy ka rin. Oo nga. Diba? Susubo kita, walang mali siya. Ginagano ko yung ibang mga alter. Next, never have I ever, syempre, nag-finger sa puwet. Ay, never. Never pa. Yung mga ano ba yun? Anal, fix sa puwet. Yung finger, ganun. Anal sex, ganun. Hindi pa. Hindi pa eh, pero ano ba yun? Pleasurable din ba siya? Mas iba daw yung feeling Iba yung kaysa sa feeling. pussy. Kasi masikip daw kasi doon. Ganun. Masarap din ganun. Pero syempre, pag sa anal naman, kailangan mo ng lube. Kaya nga, sabi nga nila, hindi naman daw kagaya sa na Sa may pussy na natural lubricated. lubricant. Next, never have I ever nag-send ng nude sa tropa. On an accident. Accident? Oo ga. Hirap talaga ako mag-explain, girl. Kasi nasa province kasi ako noon. And it was meant for my partner. Sa kanya, sa husband. Anong sabi niya? Wala, tawa lang siya. Hindi naman awkward after nung parang nakita kayo. Hindi. Naman kami, comfortable enough naman kami sa isa't isa. Pero talaga hindi naman para sa kanya. Sobrang taranta ko talaga. Pinatay ko agad yung connection, internet connection. Pero nasend na pala. So, ayun. Nakita niya na. Buti okay. Oo, okay lang sa kanya. Okay, last but not the least, never have I ever nagka-sugar daddy. I have. Hindi eh. Sa asawa ko sugar daddy ko. Pero siya sugar daddy ko. Binuking mo na. Oo, siya. Pero, let's see. Pag mga nagtagal namin nakapag-explore tayo sa industry na to, di ba? May mga offer kasi talaga. May mga lumalapit na sa'yo din. May mga offer. Anong sinasabi nila sa'yo? Na, unang-una, sinasabi nila agad na meron akong sugar baby na ganito, ganyan. Bibigyan kita ng ganito, promises. Pero I'm being careful na wag agad masilaw sa mga ganon. Kasi for it to work, I believe, yung sugar daddy, sugar baby thing, dapat comfortable at may foundation kayo kahit pa paano sa isa't isa, ganun. Pero kaya hindi ako masyadong kumakagat-agad pag promises of luxurious things, ganyan. So, curious ako, hopefully. Kasi totoo lang talaga guys, stressful talaga yung pagkaroon minsan eh. Hindi siya masaya all the time kasi parang kailangan mo mag-commit. Truly ba? Kunyari, hahainan ka ng ganito kalaking pera isang buwan. Parang stressful din. Hindi ka pwedeng tumanggi. Hindi ka parang hawak niyo na yung mo sa isang buwan. Kaya minsan ayoko rin eh. Pero yung iba namang mga friendly ko dyan, okay naman sila, nakakagala naman sila konsensan. So ayun lang, tatapusin ko na itong podcast na to. Yes. Ang dami natin na pag-usapan. Ang dami ko rin natutunan sa yung words of wisdom. Ang dami kong natutunan ngayong nag-e-explore pa lang ako. Tatandaan ko yung mga nabanggit mo, do your research and everything. Gagawin ko talaga yan. So ayun, if may mga gusto kang i-promote na social media account. Sure. Everyone, you can find me at Reddit. That would be u/drippingwet_now. Dripping Wet. Yes, _now. And then in Facebook, that would be Sheila De La Cruz. We're on Twitter also, Milky Mom PH. You will see sample videos ng ganyan while me producing milk. If you're curious, you can visit those sites. Yung yung pagsirit ng gatas, mataas ba?
Oo, Curious ako talaga. bigla. Kung Mataas. Pwede lang mag-sample. Umabot ng ganon. Oo, talagang, ano talaga, Sumisirit Sirit talaga siya. Especially pag matagal. Kasi pag magko-content or mag-shoot kami, pine-preserve ko yan na Curious ako dun bigla. talagang sisirit talaga siya, girl. Hindi kagaya ng pagsirit ng tamad kasi Oo, medyo kasi- makapal oo, yun eh. Makapal. Pero yun talaga, Sirit talaga. Tsaka ano, If you can imagine yung nipple, marami pala siyang nilalabasan. So it's like maraming Ay, ang Oo, saya. parang Shower shower. pala Ganyan. ng gata. So, yun lang. Ayun, magpapaalam na ako. And maraming salamat sa lahat ng nanood nitong episode na to with Miss Sheila De La Cruz. Ayan, marami akong natutunan. And first time ko makarinig ng mga ganyang kwento. Right. And meron pala talagang ganyan. Pag ako, gagawin ko yan sa future. Balik ka, baby. Oo, gabi gagawin ko yan. So, ayun, huwag niyo kakalimutan i-follow ang Cream Pie Entertainment sa Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram. Ayan, marami pa kaming mga pakulo dyan, katulad ng Double Meaning Interview. Ayan, abangan nyo yung mga susunod na episode namin sa Double Meaning Interview and also sa Quickie by Sherry Nami Podcast. So, ayun lang, pagpapaalam na ako dahil quickie lang to. Bye-bye! bye everyone.